Sa mga nagpaplano po ng lulutuin, lalo na ngayong paparating na weekend, nagbabala ang Department of Agriculture sa publiko. Huwag pong bibili ng mga imported na mga puting sibuyas galing China. Nagpositibo kasi sa E. coli at Salmonella ang ilan sa mga nasabat sa Paco, Maynila nung nakaraang linggo. Matapos isailalim sa pagsusuri ang ilan sa mga to. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Hanggat maaari, lalo na yung mga imported na mga sibuyas, iwasan kasi. Yan ang babala ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa publiko matapos magpositibo sa E. coli bacteria at Salmonella ang mga hinihinalang smuggled na puting sibuyas sa Paco Public Market sa Maynila noong nakaraang linggo. Nitong Martes naman kasi July 1, nasabat ng Bureau of Customs, Department of Health at Department of Agriculture ang nasa mahigit 14 na milyong pisong halaga ng illegally imported na sibuyas. Kasama pa ang nasa 20 milyong pisong halaga ng frozen mackerel. Initially kasi kung safe yun for human consumption, pwedeng i-distribute o sa DSWD or sa Kadiwa, but kagaya nung na-discover sa Paco na test and positive din, so ito will also be destroyed. Isa sa ilalim din sa test ang mga nasamsam nitong Martes para matukoy kung may dala ring banta sa food safety ang mga ito, lalo pat illegal na naipasok ito sa bansa. Based on nakita natin sa Paco, doon sa iba pa na almost lahat positive for E. coli and Salmonella. Alam naman natin pag E. coli, pwede ka maapektuhan yung tiyan. Maaring makuha ang E. coli at Salmonella sa maduming pagkain, tubig at mga bagay na kulang sa linis. Karaniwang pinagmumula ng hilaw o hindi lutong karne, maruming gulay at tubig na kontaminado ng tae ng hayop o insekto. Madalas din ang Salmonella sa hilaw na karne, itlog, gatas at mga gulay na nadikitan ng dumi ng hayop, pagtatae, lagnat at ang malala pa, pagkamatay dahil sa dehydration ang pwedeng harapin ng sinumang magpopositibo sa E. coli bacteria. Kaya ang ahensya bibisita sa mga palengke sa bansa para suriin kung may mga nakapuslit na iligal na sibuyas. Ito'y para matiyak na ligtas ang binibili ng publiko at tiyak na sa mga lokal na magsasaka mapupunta ang kita. Ayon sa Department of Agriculture, malalaman kung tanim lokal o imported ang mga sibuyas, lalo na itong white onion gaya nito, sa kanilang size o laki. Kapag kaya itong hawakan ng inyong isang kamay, hindi ganun kakinis at medyo malambot, tanim lokal yan. Pero kung malaki ito, matigas at halos almost perfect ang itsura nito o ang balat, imported yan at hindi dapat bilihin. Ang vendor na si Cristel kampante sa kanyang paninda dahil hindi siya kailanman tumangkilik ng imported na sibuyas. Actually, matagal na kaming walang imported. So, kapag merong talagang ani na onion white, local lang pinipili namin kasi mas maganda saka mas mabili yung local. Paalala sa publiko, hugasan at lutuing mabuti ang mga karne at gulay at palaging maghugas ng kamay at gagamiting kagamitan sa pagkain. Kalinisan pa rin ang pinakamabisang pantapat sa mga delikadong bakterya. Samantala, kukumpiskahin at i-dispose ng DA ang anumang smuggled imported onions na makikita sa mga palengke bilang pagbibigay kapanatagan na rin sa mga mamimili. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.